Nung tayo'y nagpupuri, Lord, pwede na kami umuwi. Kasi ako mismo, damang-dama ko yung presensya ng Panginoon. At alam niyo ba kung ano yung ituturo ko ngayon? Patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. Covered in prayer, armed with praise. Amen. Tayo ay covered ng prayer at tayo po ay patuloy na magpupuri at magtataas ng kamay at sisigaw sa Panginoon, iiyak ng malakas sa Lord sapagkat ang presensya ng Panginoon ay nasa atin sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. We give you glory, Lord God. Thank you, dear Heavenly Father, for your wonderful presence this morning, Lord. Damang-dama po namin, Panginoon, simula pa lang po, Diyos. Ipinakita mo po sa amin kung gaano mo po kami kamahal. Ipinakita mo po sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami ka-espesyal sa inyong harapan. Magmula nang ipako ka sa krus ng Kalbaryo namin sa pinaalala mo sa umagang ito sa amin. Panginoong Jesus, sa umagang ito, kami po'y mag-aaral ng iyong salita. Itago mo po ang iyong lingkod sa likuran mo at ikaw ang makita. Ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang maitaas. At habang lahat ng mamumutawi sa aking labi ay maging bukal ng daluyan at pagpapala. Lord, I entrust to you ang salita na may babahagi sa iyo, Panginoon. Gawin mong magrema sa aming buhay. Upang sa ganon, O Diyos, lalabas po kami sa lugar na ito na punong-puno ng pagpapala. Thank you, Father God. Their Holy Spirit, move in this place. Hug us, Lord Jesus. Patuloy, Panginoon, na yakapin mo ang bawat isa po sa amin. Lalabas po kami sa lugar na ito. Nakasama ka namin sa buhay namin. Hindi po namin nahayaan na hindi po kami mapuno sa araw na ito, sa oras na ito, Lord God, bago lumabas ng panambahang ito, Lord. Salamat po, Diyos, purihin ka, dakilain ka, sambahin ang mahalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpaksamahan po natin si Kuya Willie sa pagpalakpak sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi ko po kanina, covered in prayer, armed with praise. Amen. Alam niyo po ba, bago ko po basahin yung ating pong teksto, may isa akong gagamitin na isang kapatid ko. Nung nakita ko siyang tumalon, nagtaas ng kamay, nagpuri sa Panginoon ng buong lakas, na hindi niya kayang i-explain kung ano yung nararamdaman niya. Ginagawa ko pa lamang po ang outline ko na ito. Siya na po ang nakasulat dito sa akin. Sabi ko, gagamitin ko ang kapatid na ito. Ang kapatid na ito, punong-puno ng problema ito, pero hindi natin nakikita yung problema sa kanya. Lumalabas siya para mag-evangelize, para mangalap ng kaluluwa at ipunta sa church, para makakilala, para maramdaman kung ano yung pakiramdam na nasa presensya ng Panginoon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na ang kapatid na ito, na sabi ko may problema siya, ano yung problema niya? Yung anak niya suffering in skin cancer. If I'm not mistaken. Nagsasuffer po siya ng cancer, pero itong kapatid na ito, alam niyo, I'm blessed talaga, nabibless ako. Nung nakita ko siya kanina, tumatanong, Lord, pumatak yung luha ko, Lord! Supposed to be, walang rason para magpuri po sana siya. For how many years na ilang taon na nagsasuffer yung anak niya. Pero hindi niya tinignan yung problema na yon. Hindi niya tinignan yung sakit ng anak niya yon. Ang ginawa po niya, tinitignan niya ang Panginoon kung anong magagawa ng Lord sa problema niya. Amen. Yun po yung topic ko. Sabi ko, kahit hindi na nga ako magsalita nakikita na sa loob ng church ang ituturo ko. Pero nais ng Lord na ipaalala ko sa atin.
Lalo na nung nag-jump siya, ang taas ng jump niya. Kaya nang sabi ko, nung nakita ko ang taas ng talon niya, Lord, wala, napakadaming rason para maipagpasalamat kami. Walang rason para hindi kami magpasalamat. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, maraming dahilan para magpasalamat tayo. Yung kapatid na yan, every time nalalapitan kayo, may ngiti sa labi at galing sa puso. Hindi mo ramdam na yung kapatid pala na yan ang laki ng kabigatan niya. Bakit? Inaaliw siya ng Lord. Nakikita yung Diyos sa kanya. Sabi ng Lord, yung pangako ng Lord yung sabi nga sa devotion natin kanina, I will never leave you nor forsake you. Yun ang hinahawakan ng kapatid natin yan. Kung bakit siya malakas na nagpupuri sa Lord, kung bakit yung kapatid natin na yan, patuloy na naglilingkod sa Lord, patuloy na nagdadala ng kaluluwa sa loob ng church, dahil alam niya na kahit man hindi ibigay ng Lord yung hinihiling niya, meron siyang kapayapaan. Amen. Covered in prayer are with Christ. If you are covered in prayer, automatically, lagi kang nagpupuri sa Panginoon. Kaya sabi po natin, pag tayo po ay pupunta ng church, pag tayo po ay dadalo ng gawain, maaga pa lang pumunta na po tayo. Bakit? Bakit kailangang maaga pa lang pumunta na tayo sa church? Sapagkat ang pagpupuri ay napakahalaga na tayo ay makapagtaas. I didn't mean na kailangan kong pumunta sa church para makita akong magtaas ng kamay. No! Ang kailangan natin, hindi para sa atin yung benefits na matatanggap natin kung tayo ay magpupuri sa Diyos. Bagkos, pinapanalo natin ang Diyos na nasa sa atin sapagkat habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon na kasama ng musician natin, habang nagtataas tayo ng kamay, habang tumatalon tayo sa pagpupuri, habang isinisigaw natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kaaway nawawala sa buhay natin, ino-occupy ng Lord ang lahat ng puso mo. Amen! Hallelujah! To God be the glory. I'm so blessed with our musician. Why? Look at their age. I'm so sorry mga tatay, mga kuya. Nakagamitin ko kayo. Look at their age. Habang naglalakad po sila, nagtuturuan sila kung sino matatanda sa kanila. Sorry for the word. Habang naglalakad sila, ang puso nila, alam nyo, maagang isinisend ng song leader doon sa GC po yung kakantahin. Ang mga musician po natin, hindi po yan nagpapatumpik-tumpik. Ang ginagawa po nila, si Kuya Eddie at saka si JM, pagdating ni Kuya Eddie, pag galing trabaho, galing ng school si JM, tinuturuan ni Kuya Eddie yung anak niya kung paano tipahin yung pong kakantahin. Tingnan po natin yung preparation na ginagawa po nila. Kilala niyo si Kuya Eddie? Pag hindi makuha ni JM, nako Kuya Eddie, natawa si JM. Amen. Pag hindi makuha ni JM, alam mo na, ang kasunod. But to God be the glory. Amen. Yung JM na bata noon, JM na ngayon, na tumitipa ng gitara. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po niya sa James chapter 5, verse 13, sabi po niya, are any of you suffering hardship? Amen. You should pray. Ang iba pa sa inyo ay nagsasuffer ng kahirapan, manalangin ka. Ang iba pa sa inyo ay masaya. Sabi po niya, magpuri ka sa Panginoon. Amen. Yun po ang sabi niya sa text po natin. Kung ang iba ay nagsasuffer o nagbabata or dumadaan sa kahirapan o
or hardship, sabi po natin, manalangin ka. Pag ikaw naman ay masayang-masaya dahil may ginawa ang Diyos sa'yo, magpuri ka, huwag mong itago. Amen. Ni Madam Don, sabi niya, dito po sa Tagalog sa James 5:13, may nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Diba? Napakaganda yung sabi po niya, pag nahihirapan ka, manalangin ka. Pag ikaw ay nagagalak, magpuri ka. Hindi yung pag sinagot ka ng Lord sa panalangin mo, wala ka sa church, nasaan ka? Nasa barkada mo, anong ginagawa mo? Andyan na kung ano-ano ang nangyayari pag ikaw ay wala sa presensya ng Diyos. Amen. Covered in prayer, armed with praise. Ano pangako ng Lord sa atin? Diba, sabi ni Pastor Vivian kanina umaga sa devotion natin, ang pangako ng Diyos ay totoo at tapat. Hindi napapako yan. Pero ang pangako ng tao, pag pinangakuhan ka ngayon, bukas hindi na. Amen. Napapako daw, sabi ni Che. Pinangakuhan ka ba, Che? Amen. Amen. Praise the Lord. Tama po yan. Pag pinangako ng Diyos na pagpapalain ka niya, pagagalingin ka niya sa sakit karamdaman at ibibless ang pamilya mo, kapatid, hawakan mo yung pangako na yan at habang hinahawakan mo yan, magpuri ka sa Panginoon. Huwag kang tumigil sa pagpupuri nang hindi mo nakakamtan yung hinihiling mo. At pagdating ng araw, sasabihin mo, Lord, matagal man yung panahon na inabot ng panalangin ko, sinagot mo. Amen? Praise the Lord! Nahirapan ka, manalangin ka, nagagalak ka, amen, pagpuli ka. Ano po yung sabi pa po niya sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7? Amen. Be anxious for nothing. Anong sabi po niya? Huwag mong isipin. Huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-worry. Huwag mong isipin. Huwag kang mangamba. We need to pray in every situation that we have. Ano mang sitwasyon meron ka, manalangin ka, magalak ka, magpuri ka, sapagkat every time na nakakaranas ka ng pagsubok, kapatid, kalakasan mo yung pagsubok na yan. Yan ang mag-aangat sa iyo sa iyong pananampalataya. Hindi yan ang magdadala sa iyo pababa, kundi ang mga pagsubok na yan na inaalala mo, yan ang mag-aangat sa lahat ng yung mga problema na yan, lahat ng bumabagabag sa'yo, yan ang mag-aangat sa'yo at makikita mo, Lord, nasa middle na pala ako ng pananampalataya. Hindi mo na mamalayan ilang steps na pala ang nangyari sa buhay mo nang hindi mo na mamalayan. Di Pastora Gerlie, sorry po, gagamitin ko lang pala sa church. Si Pastora Gerlie na ordain. Sinubok siya ng Lord. Sinubok siya ng kaaway. Tingnan ko nga kung itong alagad ng Diyos na ito is pag may nangyari sa kanyang physical health is hindi siya magpupuri sa Lord, hindi siya magpapatuloy sa Lord, hindi magpapatuloy sa akin, magtatanong sa akin. Unang ginawa ng kaaway sa buhay ng kapatid ko natin sa family niya. Pero natinag ba si Pastora Gerlie? Nandito siya. Sabi nga namin ni Pastor, next daw, sasayaw na siya. Kaya mo na ba? Mare, sasayaw na daw. Diba? Mga kapatid, ang hindi po nakakakilala kay Pastora Gerlie, na-operahan po siya a month ago. Pero pagka-opera po niya, nakakagulat, nandito na sa church. Amen. Kasi nanalangin, maraming nanalangin para sa kanya. Hindi lamang po tayo na taga-JLC dahil magmula nang tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas sa atin, somebody's praying to us. Pero nung nasa
imposible. I don't care. Sasabihin natin, bakit ko siya ipapanalangin? But ang grace ng Panginoon na nakikita po natin ay nung tanggapin natin ang Diyos bilang tagapagligtas po natin, nagkaroon tayo ng care sa bawat isa. Nagkaroon tayo ng pagmamahal. Nagkaroon tayo ng heart of prayer, heart of worship para sa Kanya. Na habang siya ay nagsasuffer, nung po siya nagsisend doon po sa GC ng intercessor, sabi po niya, nandito po ako magpapacheck up, supposed to be ako, pero kinunfine ako, mauoperahan ako. Yung pakiramdam, di ba? Napakahirap yung pakiramdam na nandito ka sa malayong lugar, na wala kang kasama sa buhay, na wala ay yung mga magulang mo, na wala mga kapatid mo, na mag-aalaga sa'yo. Yun yung pinakamahirap na part ng OFW. Na kahit na masakit, kailangan mong kumilos. Na kahit na nandoon, na natatakot ka na. Sabi niya, natakot siya. Nung ipapasok na siya sa operating room, of course, takot na takot siya. Tao lang siya. Kasi wala yung nanay niya, wala yung mga kapatid niya, walang magsasabi na kaya mo yan, anak. Kaya mo yan, kapatid. Yes, nandyan sila Tere, nandyan sila Reg, na mga kaibigan niya. Pero iba pa rin, ipag magulang o kapatid yung nandyan. Amen. Yung pakiramdam mo, pero nung ginawa ni Pastor Girlie, nagpuri siya sa Lord, kaka-opera pa lamang nakakapag-send na siya ng text doon, text messages po sa intercessors. Okay na po ako, naoperahan na po ako, kailangan ko na pong tumayo, kailangan ko nang mag-exercise. Alam niyo kung anong grace ng Lord doon? Nanalangin siya, nagpuri siya sa Lord. Yun ang sekreto, kapatid, kung paano tayo maging matagumpay. We are covered in prayer and armed with praise. Hindi yung pupunta lamang tayo sa church to meet our friends. Hindi yung pupunta tayo sa church, saka na ako pupunta, magpa-practice pa sila. Saka na ako magpupunta, praise and worship pa lang. Pagpupunta na lang ako sa church, pag-preaching na. Kapatid, hindi mo alam yung kahalagahan, yung pagpupuri sa Panginoon. Malaki ang nagagawa ng pagpupuri. Malaki ang nagagawa ng pananalangin. Habang ano ba ang nagpapagulo sa isipan mo ngayon? Ano ang nagpapagabag sa dibdib mo ngayon? Amen. Or ano yung nagpapakabog sa dibdib mo ngayon? Ano yung nagpapataranta sa'yo ngayon? Or ano yung nakakapanginig sa laman mo ngayon? Or ano yung kinakatakutan at nagbibigay ng pag-aalala sa iyo? Ang lahat ng itong katanungan, alam ko meron sa atin. Lord, katapusan na, hindi pa binigay yung sahod ko. Lord, kailangan ng anak ko. Lord, papasok yung anak ko. Lord, koleyo na yung anak ko. Sasabihin niya, nakakatakot sa ating OFW pag sinabing, Ma, kumusta? Pag sabi nun, Lord, allowance na naman ito. Diba? Katapusan na, December 2 na ngayon, 3. December 3 na ngayon, wala pa si sahod. Yun yung mga inaalala po ng bawat isa po sa atin, yung mga electric bill natin sa Pilipinas, kung may boarding house tayo, yung boarding house. Sorry po, bakit po nakabalot si Tatay Boy ng kumot? Oh, okay. Yung pong pakalasan, yung inaalala natin, yung nagpapagulo sa isipan natin, na sabi natin na we are covered and armed with praise, yung pong nagpapagulo, Lord, yung anak ko papasok na ko, yung allowance na lang niya, ganito na lang. Naramdaman ko yan. Bakit nagpa-aral din ako? Nararamdaman ko pa rin yan. Dahil kami pa rin yung sumasagot ng apartment niya. Iniisip mo, Lord, kasi kahit sabi mo nagtatrabaho ng anak mo, iba pa rin yung may pakialam ka sa financial niya. Yung bang hindi ka kontento na parang
Ikikip mo na lang sana yung pera mo. Yung anak ko, baka wala pa, hindi pa nagsahod. Yun yung isip ko. Kaya kung ano yung pinapadala ko noon, ganun pa rin ang padala ko sa kanila. Diba? Yun yung mga nagpapagulo sa isipan natin. Nagpapakabog sa puso natin. Naku, exam ng anak ko, Lord. Naku, Lord, wala akong magbigay na tuition fee. Naku, Lord, bayaran ng tuition fee. Mostly sa ating mga magulang na nandito, yun yung iniisip natin. O kaya sabi natin, nakakapagpataranta sa atin. Naku, taranta ka na. Lord, 1 week na, wala pa yung sahod ko. Anong ipapadala ko? Lord, ano ang gagawin ko? O kaya alalang-alala ka. O kaya takot na takot ka. Kapatid, ang lahat ng ito, sabi po niya sa Philippians, amen. Ano yung pangako ng ating pong Panginoon? Napakaganda yung Philippians 4:7. Na sabi po niya, ibibigay ng Lord lahat. Huwag kang mabalisa. Don't keep worrying. Ibibigay niya yung tunay na kapayapaan. Na yung kapayapaan na yun ay hindi kayang ibigay ng mundo. Amen. Yung pong iniisip mo yung tuition fee, iniisip mo yung allowance, iniisip mo yung pambili ng pagkain nila. Kapatid, you need to pray persistently. Diba? Manalangin tayo, pray without ceasing. Manalangin tayo ng manalangin hanggat hindi nababago yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Huwag tayong hihinto sa pananalangin at pagpupuri sa Diyos sapagkat sabi ko nga kanina, ang laki ng nagagawa ng panalangin at pagpupuri sa ating pong Panginoon. Tumatalsik ang kaaway pag tumatalon at nagpupuri tayo. Nawawala yung kabagabagan, nawawala yung pag-aalala, nawawala ang lahat sa atin pag tayo ay nagpuri at nanalangin. Maybe today, ang battles natin ay sobrang bigat. Ang bawat isa sa atin, maybe, hindi ko alam dahil hindi ko kilala ng lubusan ang bawat isa sa atin. Maybe ang isa sa inyo, isa sa atin, may mabigat na dinadala nung pumasok siya sa bahay pa ng bahang ito. Or minsan, nauubusan na tayo ng salita to describe kanong pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Parang wala na tayong masabi sa dami ng ating iniisip or sa dami ng ating pinoproblema. Kapatid, sabi nga po niya sa Psalms 34 verse 4, ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat, amen, ng takot. Tignan po natin ito na, sabi niyo sa Psalms 34 verse 4, dininig, ang aking dalangin, dininig ng Diyos, inalis sa akin ang takot. Amen. Every time na tayo ay nakakaramdam ng kahit ano paman. Psalms 34, si David, lagi po yan nagpapadeliver sa Lord. Lord, nagpipray po siya lagi, Lord, aking dalangin iyong dinggin. Yan sabi ng Lord. Takot na takot siya sa anumang mangyari. Pero anong ginagawa ng Lord sa kanya? Dinidinig ng Lord yung kanyang panalangin. Lagi pong tinatanggal yung takot ni David. Maalala ko po, allow me to use this example. Diba? Si Pastor Jess. Alam nyo, nabibless talaga ako. Bakit kanyo? By faith sila. By faith. Imagine yung dala nilang pera papuntang Hong Kong. Ako po, hindi naman po sa pagmamalaki, hindi ako aalis ng bahay nang walang laman yung pera. Sinong aalis ng bahay na pag may pupuntahan ka, walang laman yung pera mo? Imposible na aalis ka na walang laman, di ba? Pero sila yung mga lingkod ng Diyos, sila yung mga missionary ng Diyos, ang hinawakan nila ang pangako ng Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi napapako, hinawakan nila. Pumunta sila ng Hong Kong. Naghahanap si Sister Marlene ng matitirahan nila, wala silang matirahan. But praise the Lord, pumunta sila dito sa church.
Dito sila tumira. Pagbaba pa lamang nila ng eroplano, dininig na ng Lord ng kanilang panalangin. Hindi sila nagkulang nung sila'y naririto sa Hong Kong. Anong ginawa nila? Sila'y nanalangin, nagpasalamat, nagpuri, at itinaas ang ngalan ng Diyos. At habang po sila'y nagpupuri, nananalangin, na itinataas ang Panginoon, hindi lamang hanggang dito sa Hong Kong sila pinagpala, maging pagdating po nila ng Macau, pinagpala pa rin po sila. Bakit? Dala-dala nila yung pagpapala galing dito. Amen. Ang sabi nga po nila, sa lahat ng tumulong, I know, hindi man nakapagbigay ang iba sa atin financially or whatsoever, pero napakalaki yung contribution natin, ipanalangin sila. Amen. Praise the Lord. Tingnan po natin yung pananampalataya po nila doon. Kung makakausap po ninyo si Pastor Jess, laging tuloy yung luha. Bago po sila nag-flight nung Thursday, tumawag po, iiyak, nagpapasalamat. Nung Tuesday, si Pastora Marilyn, teacher po siya, nagpapasalamat po sila. Mga kapatid at minamahal ko sa JLC Church, napakalaki ng ginawa ng pagpupuri, ng pananalangin ng bawat isa sa mga misyonary na kinupok ng JLC Church. Amen. Hindi malayong gawin ng Diyos sa iyo yun. Hindi malayong gawin ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Ikaw, may kabigatan, wala ka ng word na magamit to describe your situation now. Hindi mo na kaya, na sinasabi mo, hindi mo na nga kaya, ayaw mo pang bitawan. Bigat na bigat ka na nga, ayaw mo pang bitawan. Hindi ka na nga makausad, sabi nga ng anak niya, lakaran mo. Or hakbangan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Sinasabi ng Diyos sa'yo, humakbang ka. Bitiwan mo ang lahat ng kabagabagan. Bitiwan mo ang lahat ng daladala mo. Bitiwan mo ang lahat na nagpapabigat sa'yo. Manalangin ka. Ipuri mo sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. Lord, naniniwala ako na ang lahat ng ito ay may hangganan sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos. Hallelujah! To God be the glory. Diba? Makapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga, kung ikaw ay may pinapasan ngayon, hindi ikaw ang may pasan dyan, kapatid. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka pinunta ng Diyos dito sa Hong Kong to suffer. Hindi ka dinala ng Diyos dito sa Hong Kong para mag-suffer lang. Hindi ka dinala ng Diyos sa amo mo para pahirapan lang. May itinuturo lang ang Panginoon sa atin. Ano yon? Kailangan matuto tayo ng manalangin at magpuri sa Kanya. Tingnan niyo yung Lions din sa Daniel. Diba? Nandoon si Daniel. May leon doon. Pag may leon, anong mararamdaman mo, kapatid? Matatakot ka. Lord, kakagatin ako nito. Uubusin ka. Buto na lang ang maiiwan. Langgam na nga lang pag kinagat ka at nagkanana. Ay, ang sakit ng kamay ko. Masakit. Diba? Ang dami na nating sinasabi na sakit, makirot sa mga katawan natin pag nakagat tayo ng langgam at nagkanana. How much more yung mga lingkod ng Diyos na masigit pa yung dinanas nila. Si Daniel, anong ginawa niya? Siya nanalangin at nagpuri. At habang siya ay nanalangin at nagpupuri sa Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Yung leon, pinatahimik niya. Amen! Kayang-kaya ng Lord sa buhay mo. Kung may leon man na umaatungal sa buhay mo ngayon, kapatid, manalangin ka, magpuri ka sa Diyos, isigaw mo ng napakalakas, iiyak mo sa Lord, at habang ikaw ay nagpupuri, ang leon ng buhay mo ay tatahimik. Amen. Si Amo. Tatahimik. Mananahimik. Kasi you are covered
Anong ginagawa mo pag nakakaramdam ka ng kabigatan? Yung alam mo na wala ka ng matatakbuhan. Hindi ba't nananalangin ka, sasabihin mo sa Lord, Lord, napakabigat ng dinadala ko. Lord, parang hindi ko na kaya. Hindi ba't ganun yung attitude natin? Kapatid, panatiliin natin yan. Diba, sabi pa po niya, hanapin mo ang Lord. Pag ikaw ay nabibigatan, kung saan ka nag-stop, kung ikaw ay nanlulupay-pay, nanlalamig sa Lord, kung saan ka huminto, hanapin mo ang Diyos doon, balikan mo, at sabihin mo, Panginoon, natatakot ako sa anumang mangyari sa buhay ko kung wala ka nakasama ko. Nalulupay-pay ka dahil sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Nalulupay-pay ka dahil sa mga problema mo. Nalulupay-pay ka dahil yung family problem mo. Kapatid, hakbangan mo yan. At habang umahakbang ka, hanapin mo ang Lord. Alam niyo yung takot ni Abraham? Na nung sinabi ng Lord sa Genesis sa kanya, sa Genesis chapter 12, sabi niya, gagawin kitang ama ng buong nasyon. Natakot okay, sabi niya Abraham. Pero doon sa Genesis chapter 15, 1-2, sabi po niya, natakot siya. Bakit? Genesis 12, sinabi niya, magiging father of nations siya. Doon sa Genesis 15, 12, 13, 14, 15, ilang chapter na, Lord, natatakot ako hanggang ngayon, wala pa rin akong anak. Kasi ang alam ni Abraham, literal na magiging ama siya ng buong nasyon sa pamamagitan ng kanyang mga magiging anak. Takot na takot siya. Pero ano pangako ng Lord? Ginanap ng Lord ang pagiging ama ng buong nasyon ni Abraham. Amen. Praise the Lord. Kung pinangako ng Lord sa iyo, ibibigay niya. Si Elijah, di ba? Si Elijah, nakaranas sila ng worry, nakaranas sila ng takot, nakaranas sila ng pag-aalinlangan, pag-alala. Si Elijah, nakita niya kung gaano isa siya sa pinakadakilang propeta ng ating pong Panginoon. Nakita niya kung paano yung mga himalang ginawa ng Diyos sa kanya. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay na natakot siya at nag-alala. Pero anong ginawa ng Diyos? Para maibsan yung takot niya. Inalim siya ng Diyos. Pumunta siya sa kuweba. Nagtago siya. Diba? Nagugutom siya. Anong ginawa ng Lord? Nagpadala ng uwak, maghatid ng kanyang pagkain. Tignan po natin yung ginagawa ng Lord sa atin. Ganon, kayang-kayang gawin ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Yung pong atin pong nararanasan ngayon. Kayang-kaya ng Lord. Bakit? Habang hinahanap mo ang Panginoon, gusto niyang maging Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Minsan kasi, ang problema po sa atin, yung ginawa na ng Diyos, gusto pa nating gawin. Yung tinapos na ng Diyos, gusto pa rin nating tapusin. Kapatid kong minamahal, tinapos na ng Lord lahat yan. Ang gawin mo na lamang, Lord, magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, magpuri sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. Magtaas ng kamay, yung the best na pagtaas ng kamay, yung the best na pagsigaw, yung the best kung nakakaramdam ka na you are so blessed. Huwag mong hayaan na, huwag mong isipin yung katabi mo pag pinuspos ka ng banal na espiritu at naiiyak ka sa pagpupuri sa Kanya. Huwag mong isipin yung katabi mo. Isipin mo yung Diyos na nagpala sa iyo. Amen. Noong magulo pa ang buhay mo at wala ka pa sa Lord, hinanap ka na ng Diyos, kapatid. Hindi ikaw ang naghanap sa Lord. Alam mo, yung mga first timer ngayon, na yung mga in-invite kayo, hinanap ka ng Lord, ginamit lang si kapatid para madala ka dito. Matagal ka na hinanap ng Lord, hinihintay lang niya
na ikaw ang magpusang pumasok sa bahay panambahang ito at maramdaman mo yung presensya niya. You are armed with praise. You are covered with prayer. Diba? Sino naman tayo para hanapin ng Lord? Sino naman tayo para pagbigyan ukulan at ng pansin ng Panginoon? Ikaw ay inukit ng Panginoon. Ako ay inukit ng Panginoon. Dinumihan niya ang kamay niya para mapurmayan tayo. Yun ang isipin ng bawat isa sa atin. Tayo yung pinaka-precious na gold na nilalang ng Panginoon. Dahil bago ka pa lamang lalangin, inihanda na ng Lord yung lahat ng pangangailangan mo. Amen. Lahat bakit? Gaya ng ina. Pag manganganak na yun, unang kapanahunan, example ko na to, yung katsa, yung supot ng arena, di ba, hindi pa uso yung bibili ka sa department store ng mga nagpapakagandang lampin, wala pang diaper noon. Si nanay natin, tumatahi-tahi sila ng kanilang lampin na gagamitin. Di ba? Inihahanda na yung kanilang gagamitin sa panganganak. At pag nanganak ka na, gagamitin yon. Amen. Ganun ang Panginoon. Hindi ka pa lamang nakuform, hindi pa lamang siya nakakagawa ng tao, hindi pa lamang niya nakikreate si Adan at Eva. I-prepare na niya yung titirahan nila. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen. At pag yung sa paghahanap, pag yung nagkakasakit tayo, di ba? Pag nagkakasakit tayo, kahit na malalaki na tayo, kahit na nandito tayo sa Hong Kong, pag nagkakasakit tayo, di ba, hinahanap-hanap natin yung pag-aalaga ni nanay. Kahit na may asawa na tayo, pag nagkasakit tayo, kahit yung asawa natin ay inaasikaso tayo, iba pa rin yung pag-aasikaso ni nanay. Di ba? Na kahit hindi ka pag nandyan si nanay, parang secured ka ba? Parang nandoon na kahit nandyan lang yung presence niya, na tinuturuan yung asawa mo na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, panatag yung loob mo. Diba? Ganun po yung hanapin natin yung alaga ni nanay. Hindi man masabi ng mga anak natin, hinahanap-hanap tayo ng ating mga anak, lalo na tayo na napakalayo sa kanila. Yung mga malalayo, yung pag may lagnat yung anak natin, di ba? Naapektuhan din tayo na nandito sa malayo, tawag tayo ng tawag. And then, pagkatapos, Lord, pagalingin mo na yung anak ko. Sinong tatawagan mo? Ang Diyos pa rin. Mananalangin ka pa rin. At pag nanalangin ka, at pag sinagot ng Lord, andun na yung kasunod, magpupuri ka sa Panginoon. Amen. Last week po, yung alaga ko, na-confine po siya. Madaling araw, ilagnat po siya Monday morning, Tuesday, naglalaro po kami. Ganyan. Bigla siyang nag-chill. Habang nag-chill po siya, sabi ko, hawak ko po siya that time. Nag-chill po siya, ganon. Nung nag-chill po siya, sabi ko, i-confine na lang. Kasi nung tinignan po namin yung lagnat po niya, ang taas ng lagnat. Nung habang nandoon po siya, mag-isa po ako sa bahay. Nung ipinakita po yung picture niya na naka-dextrose, tinatanggal po niya yung dextrose niya. Alam niyo po yung sabi po niya, na ako pa rin yung iniisip niya. Sabi niya, I want Cheche. Sabi po niya, na uwi na tayo kasi walang kasama si Cheche sa bahay. Baka natatakot siya. Alam niyo po ba yung pakiramdam ng ating Diyos Ama na every time na nakakaramdam ka ng sakit, every time na nagkakaroon ka ng problema, alam niya yan. Hindi siya bulag, hindi siya bingi para hindi niya makita yung nararamdaman mo. Amen. Bakit ko na-example yung bata na alaga ko? Kasi po, alam nung bata na
masakit yung nararamdaman niya. Alam nung bata na pagtutusukan siya ng karayong, masakit. Ganon din sa atin. Alam natin na every time madala-dala tayong problema, masakit, may kabigatan, masakit, mahirap buhatin. Alam ng Lord yan. Yung hikbi mo, yung iyak mo, every night na umiiyak ka, alam ng Lord yan. Na itinatago mo sa mga kapatiran, na umiiyak ka, you are pretending that you are good, you are pretending na okay ka lang, para lang hindi nila sabihin na you are low in spirit. Alam ng Lord yan, kapatid. Kaya, pag ikaw ay naguguluhan at nagugulumihanan, tumawag ka lang sa Kanya. Amen. Tumawag ka lang sa Kanya. Ang sabi po niya sa Psalms chapter 55 verse 22, cast all your cares on the Lord and He will sustain you. He never let the righteous be shaken. Diba? Sabi po niya, cast all your cares on the Lord and He will sustain you. He never let the righteous suffer. Sino yung mga righteous na yun? Kayo yun. Ayaw ng Lord na mag-suffer tayo. Ayaw ng Lord na ma-shaken tayo. Ayaw ng Lord na tayo ay mabagabag, matumba, madapa, magulumihanan. Bagkos ang ginagawa niya, binutungkat tayo. Amen. Alam niyo po ba, maalala niyo si King Jehoshaphat? Malapit na po tayo tapos. Alam niyo si King Jehoshaphat? Sinong nakakaalam? Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 3. Alam niyo, 3 bansa yung sumalakay sa kanila. Anong sabi ni King Jehoshaphat doon sa 2 Chronicles 20, verse 3? Sabi po niya, Jehoshaphat was terrified by the news and begged the Lord for guidance. Narinig niya yung news. Narinig niya yung balita. 3 bansa ang patuloy na kanilang makaka-face to face. Makakalaban. Pero anong ginawa ni King Jehoshaphat? Siya po ay nagmakaawa sa Lord. Lord, i-guide mo po kami. Lord, tulungan mo po kami. Diba? Anong ginawa ni Haring Jehoshaphat? Ikaw, pag hari ka na nababagabag at natatakot ka, bababa yung takot doon sa mga sundalo mo. Ano po ang ginawa niya? Siya po ay nag-ayuno. Siya ay nag-ayuno, nanalangin, nagpuri sa Diyos. Ito po yung napakaganda sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Sabi po niya, "Oh our God," sabi niya, "would you stop them, Lord?" Sabi po niya, patigilin mo na sila. We are powerless. Sabi po niya, again, this mighty army that is about to attack us, we do not know what we are looking to you. Amen. Sabi niya, we do not know what we are going to do. Lord, hindi namin alam ang gagawin namin, pero we're looking to you. Yung tulong mo. Lord, patigilin mo lang, wala kaming kakayahan. Diba? Pag ikaw ngayon may hinaharap kang atake ng kaaway, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko po ito kaya pag hindi kita kasama. Amen. Yun lagi ang atin pong iisipin. Sapagkat kung tayo ay nag-worry, pero anong nangyari? Nung habang nagpipray, nananalangin si Haring Jehoshaphat, nagtagumpay sila. Amen. Magtatagumpay ka, kapatid. Naririyan na ang tagumpay. Magpatuloy ka lang sa iyong pananampalataya. Umawak ka lang sa Lord. Sabi nga ni Pastora Vivian, pag umawak ka sa kahoy, pag nabali yung kahoy na yon, babagsak ka. Pero pag umawak ka sa kamay ng Panginoon, iaangat ka ng Panginoon at hindi ka babagsak. Amen. Hawakan mo yung kamay ng Lord. Ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, siya ay nanalangin, nagpuri at nag-ayuno sa Panginoon. At nung natapos yung pag-aayuno po nila, sila po'y naging victorious. Amen. Magiging victorious Christian ka pag hawak ka sa Lord. Covered in prayer, armed with praise.
Yun po ang lagi natin isiksik sa ating mga puso't isipan. Lord, kailangan kong manalangin, kailangan kong magpuri. Dahil sa pagpupuri, dahil sa pananalangin, ang sitwasyon ko ay mag-iiba. Kasi if we are keep on worrying, ang nakikita natin yung sarili natin. Magsi-self-pity tayo. Magkakaroon tayo. Oo, sabi ni Pastora Girlie. Kasi nung time niya siya na-operahan, nasasabi po niya sa amin, nagsi-self-pity siya. Kasi nakikita niya yung sitwasyon niya. Wala siyang kasama. Every time na nakikita niya yung sugat niya, sabi ko nga, huwag mo nang tingnan. Every time na nakikita niya yung sugat niya, naaawa siya sa sarili niya, nagkakaroon siya ng, nagsiself-pity siya. Kasi nag-keep on worrying eh. Pag nag-keep on worrying ka, yung sarili mo ang nakikita mo. Nakakalimutan natin yung Diyos na humanap at pumili sa atin. Diba? Amen. Ang pag-aalala ang siyang nagpapabagsak sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong mangamba. Magpuri ka lang sa Lord. Manalangin ka lang sa Lord. Huwag tayong mag-alala, mangamba, kasi huwag nating trabahuin, sabi ko kanina, yung tinrabaho na ng Lord. Leave it to God. Cast it to God. Sobrang bigat na nga, dala mo pa. Ibigay mo, iabot mo sa Kanya. Hindi natin trabahong mag-alala sa pinagtagumpayan na ng Lord. In the first place, ang laban na ito, hindi lang laban mo, kundi laban din ng Panginoon. Amen. Don't worry, children of God, of JLC. Amen. God got you. Amen. God got you. Huwag mong don't worry, children of God, kasi alam ng Diyos, sabi ko nga, God got you. Amen. Anong gagawin natin? Anong sabi po niya sa Psalms 34, balikan natin yung Psalms 34:4, ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, inaalis na yung takot. May takot ka pa ba? May pangamba ka pa ba? Magpuri ka sa Panginoon. Tignan mo si Paul and Silas, sinong nakabasa sa Acts. Amen. Magtatapos po tayo. Doon po sa Acts, ano po ang sabi po niya doon sa Acts 16? Kung atin pong babasahin yung si Acts, doon po sa Acts. Amen. Anong ginawa ni Paul and Silas? Si Paul at Silas po ay nasa bilibid po sila. Si Paul at Silas po ay nandoon po sila sa kulungan. Sila po ay nakakulong, nakakadina. At kung atin pong gagamitin ang imagination natin, sila po ay hindi po sila makakilos. Ano pong ginawa ni Paul at Silas? Sila po ay nagpuri, nanalangin ng nanalangin. Pero sabi po niya doon sa kanyang salita, na sabi niya, in the middle of the night. Amen. Hindi ibig sabihin na doon lamang po sa kalagitnaan ng gabi na sila'y nagpuri. Simula pa lamang po nang sila ay pumasok doon sa kulungan, sila na po ay nagpuri, nanalangin, sumamba sa Panginoon, umawit sa Panginoon, na sabi nga po natin kung ating gagamitin ang imagination natin, kahit sintonado yan, nagpupuri po sila. Anong ginawa ng Lord sa middle of the night? Sila po ay nakalagan. Sila po ay natanggal yung mga kadena. At ang pagpapala po doon, mga kapatid, hindi lamang sila yung pinagpala ng Diyos, kundi lahat ng nandoon sa kulungan na bigyan ng kalayaan. Hindi lang kalayaang literal, kundi kalayaang espiritual. Amen. Nakilala nila ang Panginoon, tinanggap nila ang Panginoon, nabigyan sila ng buhay na walang hanggan, na ngayon ikaw, ako ay tinatamasa ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ganon ang ginawa ni Paul and Silas. Sila'y nagpuri ng nagpuri. Sila'y patuloy na nagsabing, I will praise the Lord. Ano pang sabi ni Moses? Anong sabi ng Lord kay Moses? Sabi ng Lord kay Moses, tanggalin mo ang mga Israelites sa Ehipto. Pero anong sabi ni Moses? If your presence doesn't go with us, I will not leave this place.
Sabi po niya, kung hindi mo kami sasamahan na lumabas sa bayang ito, hindi namin iiwan ng bayang ito. Amen. So kapatid, kung minamahal, kung ikaw ngayon, iwan mo kung ano man ang pinapaiwan ng Lord. Dahil sabi ko nga kanina, kasama mo ang Diyos. I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon, anong meron na dapat nating i-adapt kay Paul at Silas? Magpuri tayo ng magpuri, ng magpuri, ng magpuri. At in the middle of our circumstances, the Lord will give us the victory. Amen. Yung victory na yon, yung kapayapaan na yon, na hindi kayang ibigay dito sa mundo. Kapatid, sa umagang ito, kung meron kang kabagabagan, kung meron kang kabigatan, kung meron kang daladala, hindi ito yung panahon na dadalhin mo yan habang buhay. Kapatid, kung minamahal, hindi wag mong tapusin o wag matatapos ang ating mga buhay na hindi natin napagtatagumpayan ang lahat-lahat ng yan. Kasama mo ang Diyos, kapatid. Amen. Huwag po nating hayaan na yan ang magpapabagsak sa atin. Magpuri ka. Sabi ko nga kanina, pag ikaw ay nakakaramdam, amen, pag ikaw ay nakakaramdam ng kabigatan, yung awitin kanina,